Hello guys! Kumusta na po kayo? Ito po muli si Nanette ng Net Cooking dito po sa ating Oisy Sarap Channel. Ngayon pong araw na ito, tayo po ay gagawa ng sapin-sapin. So tulad ng sinabi natin dun sa nakaraan nating video, gagawa po tayo ng sapin-sapin. Actually, meron na po tayo ditong video ng sapin-sapin, pero meron pong nag-request sa atin na gumawa tayo ng pandan flavor na sapin-sapin. Kaya lang, syempre, 3 colors yung gagawin natin. Itong green, yellow, and then yung white. Kung gusto nyo gumawa ng ube, lagyan nyo lang ng ube halaya o kahit yung grated na ube or ube powder. Ako kasi ang ginagamit ko, powder ube. So, ito, hindi tayo gagawa nito ngayon. So, pandan ang gagawin natin. At ang mga kailangan po natin, itong glutinous rice flour. Then, itong rice flour, ito yung ordinary na bigas. And then, meron po tayong coconut milk. 3 cans of coconut milk po ang gagamitin natin dito. So, itong isang lata, gagawin po natin itong latik. Meron din tayo ditong condensed milk. Then, white sugar. At vanilla extract. Itong pandan flavoring essence. So, ito po, kulay green. Ito po yung pangkukulay natin. At kailangan din po natin dito ng yellow color. Kasi nga, 3 kulay yun. Itong green, then yellow, then white. Then, ito po yung desiccated coconut. Ito po ay ito toast natin ito. Kasi ito yung pinaka-budbod doon sa pinaka-top nung sapin-sapin. Ito po yung topping. Okay, ito po ay i-steam natin. Kaya medyo matagal ito kasi yung 3 kulay na yan pag papatong-patungin natin, kaya nga sapin-sapin. Pag sasapin-sapinin, so steam po natin ito. Okay, ito po lamang ang ating mga kailangan. Okay, medyo matagal gawin. Umpisahan na po natin. I-prepare na natin itong mga gagamitin natin, kaya uumpisahan na natin gumawa ng sapin-sapin. So, ang una nating gagawin, itong ating glutinous rice flour. Then, itong rice flour. Pag sasamahin natin, pati na rin itong sugar. Okay, pag samahin natin lahat dito. Then, i-mix natin. Kailangan medyo malaki yung mixing bowl kasi mamaya, kasi pag hati-hatiin po natin ito, lalagyan po natin ito ng 3 kulay. So, dito po sa ating mga videos dito ng sapin-sapin, meron na po tayong 2 klase ng sapin-sapin na ginawa natin dito. Yung isa, yung ube. Tapos yung isang sapin-sapin natin dito, meron po tayo ditong ginawang 5 layers of sapin-sapin. So, kung gusto nyong panuorin yun, meron po tayong video dito. Search nyo lang. Then, dito po, lalagay po natin itong coconut milk. Okay, haluin natin. Then, isa pa. Kasi ito talaga, tansyado ko yan eh. 2 cans of coconut milk talaga. Ang ginagamit ko dito sa 2½ cups of rice flour at saka 1/2 cup of 2½ cups of glutinous rice flour at 1/2 cup of rice flour. So, bali 3 cups siya pag pinagsama-sama. Ang gagawin natin dito, hahaluin natin. Yan. Hanggang sa mag-combine siya lahat. Isama na rin natin itong condensed milk. Ito yung condensed milk na to. Ang ganda ng texture. Okay.
So, ang gagawin lang natin dito, pagsasama-samahin natin lahat, imimix natin lahat ito. So, hanggang sa mag-combine siya. Kailangan maghalo-halo lahat ito. Then, pagkaraan nating i-mix lahat ito, sasalain natin. Kaya kailangan meron tayo dito yung salaan o yung strainer. So, lagyan natin ng vanilla extract. Okay, haluin natin. Okay, then ngayon, paghalo na natin lahat ito. Ngayon, para sigurado tayo na talagang walang buo-buo ito, meron pa tayo ditong isang mixing bowl. Isasali natin dito. Okay, salain natin. Okay. Ayan. Para nun, wala siyang buo-buo. Sigurado tayo. Lagay natin lahat. Hindi ba yan, no? Para siguradong halong-halo siya. Okay. Iwasan lang nating maglagay ng liquid rito. Dapat sana lalagyan natin ito ng tapas ng dahon ng pandan. Kaya lang, baka lumabnaw siya, mahihirapan tayong magbuo. Kung ano itong mga sukat na ito lang talaga dapat. Kasi lagi po akong gumagawa nito. Kasi may mga nagre-request, minsan nagpapagawa sa akin. So ginagawa ko, ito talaga yung sukat nung perfect na sapin-sapin. So ang gagawin natin ngayon dito, i-divide natin ito. Yan, meron tayo ditong isa pang bowl. So, para sigurado tayo dito, so, i-measure na lang natin. Halimbawa dito, i-measure natin. Halimbawa, makakakuha tayo dito ng 3 ganito. Yun, para sigurado yung sukat. So, yung pinaka-base natin, ito kung ano gusto nyong base nyo, yung dilaw o yung green o yung puti. So, depende sa inyo. So, ang gagawin natin, i-divide muna natin ito. Na paghati-hati na natin itong ating gagawing sapin-sapin. So, ang gagawin po natin dito, lalagyan na natin ng kulay. So, unahin natin itong green. So, itong pandan flavoring essence. So, dahan-dahan lang. Depende sa inyo kung gaano katingkad ang gusto nyong kulay. Haluin lang natin yan. Then, tapos dito, ito yung gagawin nating yellow. Then, i-mix lang natin ito. At ito namang isa, ito yung kulay green. Hindi green ito. Ito pala yung
white. White itong isa. So, ito yung green kasi ito. Ito yung yellow. Then, itong isa, white lang po ito. So, itabi natin ito. Kasi, pwede na yung ganun. Hindi natin lalagyan yun ng kulay. Then, itong yellow, haluin din natin. Okay, ito, lagyan pa natin. Hanggang makuha po natin yung gusto nating kulay. Okay. Haluin natin mabuti. Ngayon, narito na yung ating i-layer na sapin-sapin. So, ayan o, narito yung kulay green. Gusto natin, mag-add pa tayo ng konting kulay. Ayan, isang patak, dalawa, naging dalawa. Okay, haluin natin. So, okay na to. So, narito yung green, narito yung kulay dilaw, at narito yung white. So, walang kulay ito. So, ang gagawin natin, itabi natin ito. Ang gagawin natin yung nasa ilalim, pinaka-base natin dito, itong kulay green. So, itong dilaw sa gitna. So, i-steam natin ito. Meron po tayo dito yung ito baking pan. So, nilagyan ko lang siya ng cooking pepper. So, ang gagawin natin dito, meron tayo yung latik, yung oil ng latik. I-rub natin itong papel itong cooking pepper. Okay. Para hindi siya manikip. Para madali siyang alisin. Tsaka itong paligid nitong baking pan. I-rub natin ng oil ng latik. So, yung pagluluto po ng latik, meron po tayong video. Panuorin natin. Meron tayong video nun. I-search nyo lang. Okay. So, ayan. So, ang gagawin natin, lalagay po natin dito itong kulay green. Okay. Ito po ay i-steam natin ito mga 15 to 20 minutes po ang pagkabuo nito. Then dito, pagka nabuo siya, isusunod natin yung kulay dilaw. Okay, din dito, meron po tayo dito yung steamer. So, ilalagay po natin dito. Steam natin ito mga 15 to 20 minutes. So, itong pinaka-cover, itong lid nitong ating steamer, nilagyan natin ng tiklot para yung nag-evaporate na tubig, hindi pumunta dun sa sapin-sapin. Okay, steam po natin ito. Maghihintay na lang tayo. Okay, ngayon, pagkaraan po ng halos 15 minutes, so i-check natin, hindi na tayo inabot dito ng 20 minutes. So, i-check natin. So, nilagyan ko lang siya ng parchment paper para hindi siguradong malagyan ng tubig. Ang gagawin natin, so, ayan pwede na to. So, ang gagawin ngayon natin dito, ilalagay natin yung kulay yellow. Okay. Okay. Ang init. So, ilagay ulit natin itong parchment paper. Then, lagyan ulit natin ng cover. Maghihintay ulit tayo. Kahit na hindi siya abutin ng 20 or 15 minutes, i-check lang natin
pagka medyo nag-firm na yung pinaka-top niya, pwede na nating isunod ulit yung kulay white. Kasi pag magtagal yan, magkakapantay-pantay na yung pagkakabuo niya. Okay, maghihintay na lang tayo. Okay, pagkaraan po ng 10 minutes na nailagay natin yung kulay dilaw o yung yellow, i-check uli natin. Kasi ito pong sapin-sapin, yan, papaiksi yung minutes na pag-steam natin. Basta't nag-firm siyang ganyan, yan, okay na yan. So, ito kasi, hindi pa masyadong luto ang loob nito. Pero okay lang siya kasi i-steam pa natin ito. So, ngayon, ilalagay po natin itong kulay white. So, ito na yung last. Okay. Ayan. Simutin natin. So, okay na siya. Okay. So, ngayon, dito na po natin kukumplitohin yung pag-i-steam nitong ating sapin-sapin. So, dito, pwede pa tayong tumagal dito ng mga 20 minutes to 25 minutes para siguradong lutong-luto itong ating sapin-sapin. Okay, so isasara uli natin itong parchment paper. At ngayon, dito na po tayo maghihintay. Then, pagkaraan ng mga 10 to 15 minutes, i-check uli natin. At pag hindi pa siya okay, so another 5 to 10 minutes ulit. Ngayon, pagkaraan po natin na ilagay yung ating kulay white. So, i-check natin. Wow. So, okay na to kasi 20 minutes nating in-steam ito. Kaya, pwede na po nating i-turn off yung heat. Okay, turn off na natin yung heat. Ang gagawin po natin dito, hahanguin na natin, hihintayin lang natin itong mag-cool down, papalamigin natin, then tapos na, lalagyan po natin ng latik at saka yung budbod, yung pinaka-topping niya. So, gagawa po tayo nun ngayon. Ngayon, gagawa po tayo ng topping. So, ito yung desiccated coconut. Then, ito-toast natin ito. Yan o. Ibubusa, kung tawagin sa Tagalog yun. Bubusahin natin dito, ito-toast natin. So, pag medyo naging brown na ito, maglalagay tayo ng mga 1 tablespoon of granulated sugar. So, mahina lang yung apoy natin ha, kasi para hindi masunog. Okay? Tuloy natin hanggang maging parang golden brown siya. So, pag ganito ang kulay, so ito halos nasa 1 minuto lang itong ginawa ko na to. So, pwede na to. Pag ganito na ang kulay, lagyan natin ng 1 tablespoon of granulated sugar. Mix natin. So, pwede na to. I-turn off natin yung heat. So, okay, yan. So, okay na po ito. At ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating pandan sapin-sapin. So, ang ginawa natin dito, itong toasted na desiccated coconut o yung kung tawagin nila ay budbod, ay nilagay natin dito sa top. At saka itong latik. So, yung iba, nilalagyan lang nila budbod. Pero importante po itong latik. Bukod sa pampasarap ito, maraming mapaggagamitan. So, itong knife, before nating slice, ayan o, in-slice natin. Kaya natin babasain dito ng latik, yung oil ng latik para hindi dumikit. Para doon, pag hiniwa natin, maganda siya, malinis. Yan o.
Okay, then ngayon, pwede na po natin itong iserve at kainin. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating pandan sapin-sapin. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. Thank you po. Bye!